So tan-aw nimo unsay ikatabang sa imo bilang usa ka tabawid yung passenger kada adlaw uli. Kada. Sige kulit sa mental kalayo ato no. Kira siya kay nana siya designated lang kanang bus stop. Oh, bus stop. Dili siya magunong-unong lang bisag asa so malesen ang travel time kay usahay mo may makadugay gud ang sige Tama, very good. Hindi mo na naspat ang isang burden nimo katong kuan. Sige gunong-hunong sa pagyot. Usa pa problema nimo sa jeep. kanang kaiyong Igang ang sa pagyot. kanang mahuot. Kahuot ang sa pagyot. Asa mas gukuro pa nimo ang jeep kumpara ni X no. Tama. So moto ang burden pag jeep. So pag nanay bus, so okay gyud siya no. Tawag tabang. So mga nakatry na ba ka nga napas mo? Inulat. Di ba kay siyempre, wala tayo panahon mukaon, di ba? Kaya kung mukaon ba nga, wala, mabiyaan na ka sa jeep. So, imbis ikaw itong makaon ng sakay, di na. So, bahala mapas mo basta makauli. So, ito yung first stop, bus stop sa may Brota papuntang Mintal. So, since ito yung content natin, kumusta nga ba sila? Or kumusta nga ba yung area nila dito? Mataas ba ang pila? So, I think the answer is, yes, tama. Medyo, hindi pala masyado. Mataas ba? Ay, may kahabaan nga. Itong nakikita natin, hindi yan sila nag-aabang ng Davao City Bus papuntang Mintal. Sila ay nag-aabang ng jeep. Kasi ang bus stop ay andito. So, in fairness, no, nakatuwang tignan itong mga passenger papuntang Panakan. Kasi nakapila talaga sila doon, no? So, parang sila na yata pinaka-organize. Yung mga na-observe ko kasi kanina doon sa may Bago, Aplaya, ay hindi masyadong organized ang mga passenger doon, medyo balagbaga no. Oo, basta kaya kumpulan tapos nung ando na yung bus yung takbuhan. So in fairness dito sa Panakan route, so yung mga pasahero yon, organized sila sa lugar, pila talaga. So dito naman nakapila rin naman sila kaso nga lang dahil nga sa walang walang maupuan, walang benches. Kaya andyan sila nakaupo. Swerte pa rin itong mga taga dito no sa may Double Light kasi ang mga taga kasi dun sa may Red Cross no bound for Panakan, hindi sila makaupo or wala silang mahanap na gaya nyo maupuan. So in fairness no, nakapila rin sila na maayos at ang dami nila. So yun yung update natin ha. Kumusta nga ba ang mga pasahero bound for Mintal? So the answer is okay sila kasi may upuan. Congrats. So yung bus stop sa Double Light, ito yung pinakaunang spot or pinakaunang bus stops area designated para sa Davao City Bus natin. Kaya ganyan kadami ang nakapila. So pang first trip talaga sila no. So ang sunod nito ay San Pedro Station. So I don't know kung yung mga taga San Pedro Station ay kaya pa ba silang isakay ng yun na nga yung Davao City Bus natin kasi ang seating capacity ay 43 lamang, tapos 15 na pwedeng tumayo sa gitna. Yun na, ito na yung sagot ng natin katanungan. Kumusta yung pasahero ng Mintal, bound for Mintal? So okay naman yung iba naman hindi. Okay kasi nga sila nakaupo. Yan. Okay sila kasi nakaupo at hindi okay yung iba kasi nakatayo. Although newcomer lang tong iba dito, kakarating lang. So siguro panahon na para pumila. Kumbaga susubukan din nating maging pasahero ng Davao City Bus bound for Mintal. Pero tingnan natin kung kaya ba nating umabot hanggang Mintal. Baka bababa rin tayo pagkatapos no. O yan. So ang dami na ng pila. So ilang araw na ba to ngayon na may libreng sakay. Ibig sabihin na nag-operate na or fully operational na yung natin Davao City Bus. So that's December 5 kasi nagsisimula. So ilang araw na ba? 5 days no? 6, 7, 5 days nga. So kumusta kaya itong mga natin mga kabayan Davaoenyo? Ano kayo mga experience nila? Sa mga nanonood dyan ng mga taga-Mintal, kumusta kayo? Anong experience ho ninyo? Anong masasabi ho ninyo sa ating Davao City Bus na walang bayad? Tapos aircon pa, ang ganda pa. Excuse me ma'am, pwede bang utana ka ng Mintal ka ulit?
Mental. Ikapila nimo sakay rog bus. Duha pa lang. Pangduha. Ang una nimo sakay adlaw gabi. Gabi eh. Gabi eh. So, estudyante ka ma'am o ano? Trabahante? Sabat. Trabahante. Kumusta ang ano? Kumusta ang experience? Okay lang man. Okay ra. Like, sige, i-compare na lang. Ang sa'yo kinabuhi nimo tong wala pa'y bus. Kunyari atay butang nga kanang imong bus na nasakyan. Ikaduha ka bisis karon, di ba? Okay man siya no. Tapos ka na siya, forever na gyud na siya kay dili mawala, dili man na temporary, permanente man na siya. Libre kaso nga lang gamay pa lang atong unit karon pulo pa lang, maabot mo nag 1,000 kabalo ba kana? Maabot og 1,000 kayo dito atong bus ang ina nasabot pasabot. Ang atong mga jeep mga wala na. Kay pulihan umada ina nga bus mga dagko. So tan-aw nimo unsay ikatabang sa imo bilang usa ka tabawid yung passenger kada adlaw, uli. Kada. Sige kulit sa mental kalayo ato no. Tira siya kay nang siya designated lang kanang bus stop. Oh, bus stop. Dili siya maguno-uno ang bisag asa so malesen ang travel time kay usay mo may makadugay kung ang bus Tama, very good. Unya ang kuan ma'am kanang sayahang kahayahay. Kumusta ka haya? Kumusta imong kinabuhi atong commuter ka sa mga jeep? Kawas atong nagreklamo ka sa dugay ka makauli o makaadto sa trabaho tungod sa sige hunong-hunong. Ang sa pagyot. Ang sa burden nimo sa jeep sa unang possible nga mawala na sa ano tungod sa bus nato. Sige, unsay imong burden na lang kato, burden na so imo na spot ang isa nga burden nimo katong kuan. Sige hunong-hunong sa pagyot. Sa pay problema nimo sa jeep. kanang kaigang Igang ang sa pagyot. kanang kahuot. Kahuot ang sa pagyot. Pagpara ba nimo makasakay ka dayon? Dili. Dili, pila ka ka minuto bago makasakay? Magok ano? Nagukdanay. Gukdanay. Okay, so Usay, kay maabot og oras. so wala na sila sa uyab kay yung jeep yung tutulog siya wala. Asa mas kukuro pa nimo ang jeep kumpara ni X no. Tama. So moto ang burden pag jeep. So pag nanay bus, so okay gyud siya no. Tawag itabang. So mga nakatry na ba ka nga napas mo? Pinulat. Di ba kay siyempre, wala tayo panahon mukaon, di ba? Kay kung mukaon ba ka, wala, mabiyan na ka sa jeep. So, imbis ikaw itong makaon nagsakay, di na. So, baka nagpapas mo basta makauli. So, karon dili pa man tayo nga na secured yun nga o kinato ang commute experience permanente kay gamay ra lagi ang unit. Di ba? So, tagdaduha lang, no? Duha lang sa Nyuhay, Mintan. Duha sa Panakan, duha sa Torres, duha sa Kabantian. O isa sa Bangkal, isa sa Buhangin. So, at least kahit paano ba, na option gamay, di ba? Sabi na prani mo nga all the way good sa Mintan, no? Kalinan pa jud. Ay kalinan gid so mag-two rides ka. Okay na kayo na siya, way problema at least ba. Di ba? At least ma-shorten imong biyahe, nga aircon. Kaso nga lang di pwede magsima-sima sa bus. So mura to no. So bisag ako po siguro no. Salamat nam ha. So karon bisag kahit ako pag ako siguro biyahedor or tawag dito talagang daily commuter, daily basis na commuter, talagang yan ang ano, yan ang aking masabi. Di ko na experience na na try ko na pumara ng jeep kaso nga lang natagalan. Like ayoko talagang nakatayo ng mas matagal. Mas gustuhin ko pang maglakad ng dire-diretso. Kasi kesa nag-aabang nakatayo no ng napakatagal. Ayun, andiyan na yung ano ba yan? Bus. Okay. So mas gustuhin ko pang maglakad ng malayo kaysa sa nakatayo ng matagal. So ginawa ko yun, taxi kahit short din sa pera, so taxi na lang. Lalo ka yung pupuntahan ko, lakad ko may business din naman, di ba? So yun na siguro ang ano natin dito yung vlog. So kumusta nga ba ang mga taga-Mintal na pasahero? So ako na yung sasagot doon. So far okay ang kalahati, okay yung kalahati hindi. Kasi nakatayo nga ako. Yung kalahati may upuan sila doon sa fencing ng Davao Light and Power Company. So, kayo, relate ba kayo sa sinabi ni Ma'am Pasahero papuntang Kalinan? So, let me know in the comment box. Kasi ako, agree ako doon na talagang nakapagod yun. Grabe yung burden sa jeep. Mainit, siksikan, alikabok, hinto ng hinto. Tapos, matagal makarating syempre. Tapos, takbuhan, unahan, habulan ng jeep. Diba? So, yun lang. Let me know in the comment box kung relate kayo doon. Kasi ako, oo, I do.